So, yun na nga guys. Tapos ng Pasko. Dito tayo sa labahan na naman ulit. Ang nanay. Mababa na naman. Banlaw na ko. Mga puti muna yung inuuna ko. Kasi bukas ulit mga dikulay na naman. Hindi maramay-ramay kasi itong mga puti na nilabahan ko kasi ilang araw, halos isang linggo. Tapos ano, yung mga puti na dinala ko dahil galing kami sa Bulacan, nilabahan ko bago ko itapo ulit. Ha? Yung tina, napansin mo dyan yung tina? Napansin mo ba dyan yung tina? Tina. Waters. Hey, Nissan. So ito guys, naglalagay talaga ako, last banlaw, naglalagay ako ng tina sa mga puti. Ito lang yung technique ko. Babad ko ng maghapon. No, alam mo ba yun? Tapos i-washing ko. Pagka huling banlaw, Saan? lalagay talaga ako ng tina. Hindi ako satisfied sa resulta pag walang ako nagsasampay ng hindi nalalagyan ng tina yung kulay puti. Ewan ko sino dyan ang gagaya sa akin na magamit talaga ng tina sa mga puti. Nakasanayan ko na to noon pa man. Baby pa yung anak ko, ang lampi ng anak ko eh. Hindi pwedeng hindi ko talaga lagyan ng tina yung mga lampi niya. Sa paglagay ng tina, lusawin talaga mabuti yung tina. Para di siya mamumuo sa damit. Tapos iwag-wag yung ito, iwag-wag. Hindi yung kumpul-kumpul ilagay mo. Yan, ganyan. Yan, ganyan. Isa-isahin talaga guys. Isa-isahin mo paglagay. Yan. Para lahat yan nalalagyan. Merry Christmas! Happy New Year! Advance! Diba? Ang ganda ng puti. Puti. Tapos pag i-dryer ko na to, okay na. Maganda na.
So, yun na nga guys. Hanggang dito na lang ang ating kwento about sa paglalabada. Sana may natutunan kayo doon sa itinuro ko sa paano gamitin yung tina sa mga puti para wag siyang humawa ng pakumpul-kumpul. Diba? Ganda. Maliwanag kasi ang puti kapag may tina talaga. So yun na nga lang. Bye-bye. Like and subscribe. Share na rin. Bye-bye.